Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muli na namang naging trending ang pangalan ng dating alkalde ng Bamban, probinsya ng Tarlac na si Alice Guo. Ito'y dahil na din sa pagkakadakip ng kanyang kapatid at kaibigan noong isang araw lamang. Matatandaan na napag-alamang nakatakas na pala ang kontrobersyal na dating alkalde nang walang nakakaalam. Ang nakapagtataka ay kung nasaan na si Alice Guo na sinasabing nakaalis ng bansa noon pang Hulyo 18. Ayon kay Senador Rizzo Hontiveros, nagtungo sa Malaysia si Guo at saka nagtungo sa Singapore at doon sila nagkita-kita ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay nagtungo si Guo sa Indonesia. Magkakasama umano si Guo at ang mga nahuling sina Sheila at Cassandra sa Indonesia, subalit natakasan ng nadismiss na mayor ang Indonesian authorities. Isang malaking katanungan kung paanong nakatakas si Guo na una nang sinabi ng Bureau of Immigration na mahigpit na binabantayan ang dating alkalde. Nasa hold departure list din si Guo at iba pang sangkot. Subalit nagulantang na lamang ang marami nang mapabalitang nakaalis na ng bansa ang sinibak na mayor. Habang naghihiring ang Senado na may kaugnayan sa kaso ni Guo, wala na pala ito sa bansa at gumagala na sa Indonesia, Malaysia at Singapore. Hanggang ngayon, hindi pa mabatid kung paano nakalabas ng bansa sina Guo at mga kasama nang walang record sa Bureau of Immigration. May nagsasabing sa backdoor ng bansa ito nagdaan. Inaalam kung sumakay ito ng eroplano o barko para makalabas ng Pilipinas. Pero hindi ito magagawa ni Guo kung walang tumulong sa kanya. Imposibleng walang nagayos ng kanyang mga kailangan para makatakas ng walang kahirap-hirap. Nagbanta naman si President Ferdinand Marcos Jr. na may gugulong na ulo dahil sa pagtakas ni Guo. Ayon sa presidente, masisibak sa pwesto ang lahat ng responsable sa paglabas sa bansa ng sinibak na alkalde. Sabi pa ni Marcos, ang pagtakas ni Guo ay naglalantad sa korupsyon at nagpapahina sa justice system ng bansa. Dahil sa nangyayaring ito, nawawala ng tiwala ang mamamayan. Tiniyak ng Pangulo na makikilala ang mga taong tumulong para makalipad si Guo. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ding tiyak kung paanong nakalabas ng bansa ang kontrobersyal at dating mayor ng Bamban na si Alice Guo. Ayon mismo sa inilabas na detalye ng foreign immigration counterpart, galing na pala ng Bali sa bansang Indonesia si Guo bago pa man ito makarating ng Malaysia noong 18 ng Hulyo. 21 naman ng Hulyo nang makuhanan siya ng larawan sa Kuala Lumpur Airport. Noong araw din na iyon, patungo naman sa bansang Singapore si Guo at tumagal siya doon ng halos isang buwan. Doon ay nakipagkita pa siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Mula Singapore, 18 naman ng Agosto nang tumuwid patungong Batam sa bansang Indonesia, sakay ng isang ferry si Guo. Ito ay noong nakaraang linggo lamang. Wala pa tayong definite information on how they were able to depart. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside. 1 month na hindi mo alam nakaalis na pala yung tao. May nagsabi rin sa akin na alam na ito ng BI almost 2 weeks before itong August. I don't think it will take 2 weeks to validate. Importante mabilis yung action. Bakit itinago yung information sa amin, tinago yung information na yan sa publiko? Ayon sa mga lumabas na balita, si Guo ay kasalukuyang nasa bansang Indonesia, subalit hindi sa bansang China ang kanyang huling destinasyon. Yan ang isiniwalat mismo ng spokesperson ng Philippine Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio. Sinabi niya ito ilang araw lamang matapos maibalik sa Pilipinas ang kapatid at kaibigan ni Guo. Sa Golden Triangle umano ang totoong final destination nito at maaaring doon ito mamamalagi at magtatago. Ang Golden Triangle ay ang bulubunduking rehiyon sa pagitan ng Laos, Myanmar at Thailand. Kilala ang lugar na ito bilang pugad ng ilegal na droga at ng mga sindikato. Sa lugar na ito ay may malawakan na ding operasyon ng maraming mga sangay ng mga sindikato sa iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia. We are confident that she's trying to get into the Golden Triangle because the Guo family has business interests, gambling interests in Cambodia. They're part of a big
criminal organization. Yung Fujian Gang, kung saan kabilang itong mga guwo, ay kabahagi at kapartner nung Golden Triangle Triads. Ayon pa sa PAOK, magiging mahirap na umano kung sakaling makapasok na si Guo sa Golden Triangle dahil maaaring mahirapan ang ating bansa na madakip ito at maibalik muli ng Pilipinas. The investigation is that hindi ho limited dito sa mga taong ito. May mga nakikita kami mga koneksyon doon sa mas malalang mga criminal organization, the Triad. Ayon sa mga nakalap na impormasyon ng PAOK, nananatili si Guo sa Batam, na isa sa mga transportation hub ng bansang Indonesia. He will definitely not go to China. She's accused of a serious crime in the Philippines in relation to illegal gambling. Ayon din sa PAOK, kailangan naman ng malalim na investigasyon sa kung sino ang mga naging katulong ni Guo para makatakas ng walang nagiging record sa mga paliparan at mga pandalan sa Pilipinas. Huling namataan si Alice Guo sa Pilipinas noong 14 ng Hulyo sa isang pribadong resort sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero bago pa man makarating ang mga otoridad sa nasabing resort, nakaalis na si Guo sakay ng isang speedboat tsaka na lamang siya sumulpot sa Bali sa bansang Indonesia matapos ang 3 araw. Napakatanga naman namin lahat sa law enforcement, kami lahat. At hindi namin siya nabantayan at nakita, no? So someone somewhere dropped the ball. We have to accept the fact that corruption is seeping into some agencies of government. Nakakalusot ang mga ito because of money. Naon nang inutos ng Malacanang na kanselahin ang pasaporte ni Alice Guo. Pero ayon sa PAOK, mas mahihirapan umano ang Pilipinas sa pagpapabalik sa kanya sa bansa kung tatanggalan ito ng pasaporte at citizenship. Paliwanag ng PAOK, hindi umano otomatikong mababalik ang Chinese citizenship ni Alice Guo sa oras na mapawalang bisang passport at iba pang dokumento ng pagkakakilanlan ng dating alkalde. I hate it to happen. I hate it if they would become refugees and they would fall under the framework of the United Nations Commission for Refugees, because they would take on a different legal character and they would be protected by that legal character. Hindi pa din sila maaaring basta-basta na lamang mapaalis sa naturang bansang pinuntahan nila. Pag naging stateless po yan, ang laking problema natin yan. So let us be cautious in canceling the passport. Ang Golden Triangle na maaaring pagtaguan ni Alice Guo ay sakop ng mga bansang Myanmar, Laos, Thailand at syempre ng China. Ang lugar na ito ay angkop at may tamang kondisyon sa pagtatanim ng halaman na pinanggagalingan ng ilan sa mga iligal at mapanganib na droga. Nagsimula ang ganitong kalakaran sa Golden Triangle noong pang 16th at 17th century. Noong World War I, naging in-demand ang mga drogang ito sa mga tropa ng Amerikano na lumaban sa Vietnam War. Noong World War II naman, mas naging masigla pa ang kalakalan ng halamang ito at ang mga drogang ginagawa gamit ang halaman. Mula noon, naging mas mayaman ang parteng ito ng rehiyon at tinawag ng Golden Triangle. Minsan ang ipinagbawal ang pagtatanim ng naturang halaman sa lugar dahil sa krimen at karahasang madalas mangyari hindi na lamang sa loob ng Golden Triangle maging sa labas nito. Subalit hindi din naman naging epektibo ang ginawang restriksyon, bagkus ay mas lumala pa ito ng lumala. Sa lugar na ito ay may mga family business ang pamilya ni Guo kaya naman tiyak na dito ang kanyang magiging huling destinasyon at dito na din siya magtatago. Iniiwasan at huwag naman sanang mangyari pero kung sakaling makapasok na si Guo sa naturang lugar ay maaaring maging katapusan na ng Pilipinas sa pagtugis sa puganting si Alice Guo at hindi na ito maibalik sa ating bansa. Ang mga big boss sa Pogo at iba pang mga business partners ng dating alkalde ang tumulong upang siya ay makalabas ng bansa kasama ang iba nitong mga kakilala at katrabaho. Sila ay sina Zhang Ji at Duaren Wu. Si Zhang Ji ang presidente habang si Duaren Wu naman ang finance officer ng Lucky South 99, ang raid na Pogo Hub sa Porac, probinsya ng Pampanga. Sila ang mga naging abala mula sa paggastos at pag-aasikaso ng mga papeles para makapagpalipat-lipat ng bansa ang dating alkalde at iba pa nitong mga kasama. Kasama din sa mga tumulong ang mga business partners ng dating alkalde na sina Zhang Ruijin at Bao Yingli na parehong mga incorporators ng Bao Food Development, ang kumpanyang may-ari naman sa Pogo Hub na ni-raid sa Bamban, probinsya ng Tarlac. Kasama din ang dalawang ito sa qualified human trafficking complaint at sangkot din sa malawakang money laundering case sa bansang Singapore. Ayon pa sa PAO, kasalukuyan ang kumikilos ang kanilang grupo para makuha ang pera nila mula sa mga ni-raid na Pogo.
mahalaga na agad na mahuli si Alice Guo bago pa man ito makalipat sa iba pang bansa. Kaya ang iniiwasan po ngayon ng PAOK sa pagtulungan natin sa immigration ng Indonesia, Malaysia, and Singapore, even Thailand, ay hindi makatawid ito si Alice Guo papunta ng Cambodia. Kasi pag nakapasok na po yun ng Cambodia, Laos, Myanmar, endgame. Hirapan na tayong kunin po ang mga yan. Sa ngayon ay nasa Batam, Indonesia pa din si Alice Guo. Nag-request na din ang PAOK sa Interpol na mailagay siya sa Blue Notice. Imposibleng wala hong mga kaanib ng mga miyembro ng gobyerno na tumulong po sa kanila, former or current. Kaya nga pang panawagan ng Presidente, heads will roll. Former or current. Ayon din sa PAOK, hindi umano ordinaryong opisyal ng gobyerno ang tumulong kay Alice Guo para ito'y makatakas paalis ng Pilipinas.